Bago ang lahat, hindi man lang pinaisa ng Knicks yung Sixers. Sila yung unang team na nakapasok ngayon sa Conference Finals. Natapos din ng NBA Lottery at ito yung mga winner at loser sa papasok na NBA Draft pagdating ng June. Nakuha ng Wizards ang number 1 overall at si AJ Dybantsa yung possible na kunin nila. Naging trending pa na si Anthony Davis di umano ang swerte para sa top pick. Dahil kapag nai-involve siya sa trade, nakukuha yung number 1 overall. Nung paalis si AD ng Pelicans, nakuha noon ng New Orleans ang top 1 at yun ay si Zion. Nang tinrade naman ng Lakers si AD papuntang Dallas kapalit ni Luka, nakuha ng Mavericks yung top 1 pick noong 2025. Ngayon naman nung malipat siya sa Wizards, nakuha rin nila ang number 1 overall na ilang taon na rin nasa baba ang Wizards at ngayon lang sila naka-jackpot. Meron na di umanong rason si Anthony Davis para magstay sa Wizards dahil nakuha nila yung top pick at pwede pang makuha yung isa sa top 3 or top 4 best player ng draft class na si AJ Dybantsa. Kasi ngayon halos siya yung consensus best player ng draft. Andun pa si Trae Young na expected next year babawi kung sakaling makakakuha siya ng iniintay niyang kontrata. Pero mukhang masaya naman si AJ Dybantsa na ang Wizards ang nakakuha ng number 1 overall. Based kasi sa report, ine-expect kasi ni AJ Dybantsa na ang Jazz ang makakakuha ng number 1 overall pick. Kaso pumatak ng number 2. Swerte pa rin yung Jazz. Dahil si Ryan Smith, ang may-ari ng Jazz, ang pinanser ng college team ni AJ Dybantsa na BYU. At siya din yung nag-back up ng nil contract ni Dybantsa sa college. Kaya niya gustong mapunta ng Jazz ay dahil nga andon yung pinanser ng college team niya at nag-finance din sa kanya. At parang bibihira na yung top prospect gustong pumunta ng Utah Jazz. Na yung team naman ng Jazz na number 2 pwede makuha si Cameron Boozer na yung tatay niya naging player din ng Jazz dati at naging all-star pa. Kasabay pa noon na dala dati sa conference finals. Pwede pa naman mabago yun dahil may isang buwan pang mahigit na yung mga player dadaan pa ng workout. Or kaya gawin yung linya ng ginawa ni Ace Bailey. Iba na kasi yung draft ngayon parang namimili na yung player ng gusto nilang puntahan at yung inaabangan na lang talaga yung mga nanay. Si Andre Iguodala kasi, panalo ang Wizards at Jazz sa naging lottery. Parang ito yung pinakamalapit ang Jazz sa top 1 mula nang nag-reveal sila at nag-tank. Pero ang pinakapanalo siguro Clippers kahit pa nakuha ng Thunder yung first rounder nila dahil ang Pacers ang second worst team pero hindi man lang sila pumatak ng top 4 na-adjust pa ng isa naging number 5 at nakuha ngayon ng Clippers yung draft picks ng Indiana Pacers. Pinagtawanan yung Indiana at nasayang pa yung pagtank nila ng buong taon at nasagip pa nila yung trade ng Clippers. Ito yung mapupunta sa Thunder na hindi man lang din umangat sa top 10. Makukuha pa ng Clippers ang 2029 first rounder ng Pacers at ang nakuha lang nitong Pacers si Zubac. Lumabas pa the worst trade yung ginawa ng Pacers si Zubac kapalit ng 3 draft picks, 2 first rounder at 1 second rounder tapos may kasama pang young player. Hindi naman nakaligtas yun sa mga fans na tinawag nilang rig ang naging pick ng Indiana na di umano sinadya para ibigay sa Clippers na merong issue ngayon. Malaking possibility na mawala pa rin si Kawhi. Ang Pacers kasi dati ang frontrunner na makakuha ng number 1 overall. Sa sobrang sagwa na nangyari sa Indiana, nagsorry yung president ng basketball operation dahil sa ginawa nilang trade. Nawala na sila ng valuable player, nawalan pa sila ng valuable draft picks. Tinawag din ng mga fans na rig yung nangyaring pick ng Pacers at Clippers na di umano sinadyang ibigay talaga sa Clippers na merong issue. Dahil malaki pa rin ang possibility na mawala si Kawhi sa Clippers at sayang yung $1 million investment ni Steve Ballmer na bagong arena. Na naging reason din kung bakit hindi nilabas yung Verde kay Kawhi nung nakarang All-Star. Pero based kasi sa numbers, 27% rate na papatak ang Pacers sa number 5. Pero nasa 52% chance na papatak sila ng number 4. So kasalanan nyo na naglagay ng protection sa draft pick nila. Dapat nilagay nilang protected mula number 1 hanggang number 14 para sigurado. Kaso nilockdown nila. Ang Warriors naman, hindi nakuha ang top 4 or top 5 at ang Clippers nakuha pa rin pabalik ang kanilang draft pick. Hindi pa rin sumusuko ang Warriors na makuha si Kawhi mula Clippers kahit pumatak sila ng number 11.
na hindi ko rin maintindihan sa mga mock draft ngayon kung inaasar ba nila yung Golden State. Sa lahat ng nakita ko mock draft, puro point guard ang nilalagay nila dun sa mock draft. May foundation player na ang Clippers kung sakaling ma-trade or maalis si Kawhi. Ang pinaka-game changer kasi doon, ano ang magiging desisyon ng NBA kay Kawhi. Ang Warriors hindi pa rin ready mag-rebuild until hindi nagre-retire si Steph. Ang Dallas nakuha ang number 9 pick. Lottery pa rin naman, mas mababa sa expected nilang at least top 7. Dahil si Masai Ujiri na ang bagong executive ng Dallas, ang mostly nag-a-appear na kukunin nila isang point guard para ma-partner dito kay Cooper Plug. Tamang-tama lang naman yung posisyon ng Dallas ngayon dahil pwede nilang makuha ang katulad ni Lavaron Philon Jr. na number 11 sa mock draft na nag-a-average ng 26 points, 4 rebounds, 8 assists per game sa college, or another scoring guard na si Mikel Brown Jr. na 22 points, 4 rebounds at 6 assists. So far, nasa best position pa rin ngayon ng Dallas dahil sa pwede nila makuha draft picks. Saka 2 draft picks din na makukuha nila sa first round, yung isa number 30 mula naman sa Thunder.